No comment ang mga senador sa tila maagang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng plano niyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Ang United Opposition naghahanap na rin ng pambato para sa susunod na eleksyon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sa May 8, 2028 pa ang national at local elections pero si Vice President Sara Duterte inanunsyo na agad na tatakbo siya sa pagkapangulo sa darating na halalan. Ang tanong ngayon sa ilang senador, tingin ba nila masyado pang maaga? Ang sagot lang ng mayorya ng Senado, ay kanya-kanya yan eh, to each his own, di ba? Siguro pwede ang sasagot pa ng iba. Ang nabasa ko sagot ng iba is as if we didn't know. Comment na ako dyan kasi marami naman mga I don't know, may mga iba pa yata na mga nauna sa kanya nag-declare na maaga. pero ang minority bloc bilang kilalang kaalyado ng mga Duterte, suportado ang pag-anunsyo ng bise. For me, the earlier na lahat ng kandidato ay mag-announce better. Bakit? Kasi mas mahihimay nung lahat, mas bantay ang kanilang kilos. Of course, I wish her well. Ang United Opposition naman, ayon kay Senator Risa Hontiveros, humahanap na ngayon ng kandidatong panapat kay Vice President Sara Duterte. Pero posibleng sa katapusan pa ng 2026 o kaya sa first quarter ng 2027 ito ia-anunsyo. Sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Dati nang sinabi ni Senator Risa, handa siyang tumakbo bilang presidente o bise, pero depende ito sa desisyon ng United Opposition. Samantala, lahat naman ng senador naniniwalang walang epekto ang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa napipintong impeachment case na posibleng tumuntong sa Senado laban sa kanya. Basta sa impeachment, nakabase sila sa ebidensya bilang mga senator judge. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.